di magtanong ka. Sir, huwag niyo po ko sinisigawan, sir. Nakikipag-argumento ka sa akin eh. Ako nakikipag-argumento, sir. Ano ngayon problema? Nandito ka na nga. Sir, sinasabi ko Ha? po yung pin location po. Eto na nga, na-deliver mo na eh. Di babayaran ko. Ano ngayon ang problema? Sir, wala po ako sinasabi problema. Pinapayos ko. Eh di tumigil ka na. Sir, huwag niyo po ako dinuduro, sir. Ba, gusto mo ng problema? Ay, sir. Bayaran ko na lang. Gusto mo ng problema? Hindi, sir. Kung gusto mo ng problema, bibigyan kita ng problema. Ano, orderin na lang. Bayaran na lang. Ah, sige. Sir, 334 po. Ikaw lang ang gumanya sa amin dito ah. Say sorry na lang kuya. Oh. Ayaw mo tumigil. Sige, sir, sorry na lang. Ba? Ba? Sir, huwag niyo po ako. Oh, kuya. 334 na. Gusto mo ng problema? Dito, sir. Hindi, alisin mo yung Ay. helmet mo. Alisin mo Ay, yung sir, helmet huwag mo, mo sige. sinasaktan, sir. Ang address. Sige. Dito po sa Matatalay. Sige. 334. Oh. Sige, sir. Ayan po, binatukan po ako. Bilisan mo. Binatukan po ako niyan. Sir, wala pong barya, sir. Sir, 500 na lang po. Pero, Kernel. 500. Madami Pero kami po, nakilalang Gabriel. Eh, ma'am, kahit na po, ma'am. Ay, Basta wala po akong Gabriel. ginagawang masama. I-delete mo yan. Sir, 500 na lang, sir. Ating kung may problema kasi nag-deliver kayo ni Kanako Ay. Koyang eh. Sir, for protection ko, sir. Food panda yun. Kunin ko na lang yung item, sir. Pa-answer ko na lang. Sabi ko kaya ko, eto ka pena sa git. Ay, Ha? sir, anong ginawa? Pinapaalis ko lang yung Ay, hindi, sir. Hindi ako sinabi pinapaalis, sir. Hindi, gusto mong magka-problema tayo. Bahala ka. Sige Ay, po. ikaw yan. Laro ka lang yun. Pag nagkaharap-harap na lang po, doon na lang po sasabihin lang. Anthony, magandang hapon. Magandang hapon naman po. Anthony, sige, maaari mo bang ikwento sa atin kung ano ba, paano ba nagsimula tong argumento nyo? Bali, nag-order po yung anak niya sa akin. Ngayon po, di-deliver ko po sa kanila. Mali po yung nakapin location po nila sa mismong address na nakalagay dun sa app. Ngayon sir, siyempre kami po kasi mga riders, sinusundan po namin yung pin location. Ngayon po, pagdating ko po dun sa location na nakapin, wala po yung bahay nila dun. Tapos, tinawagan ko po yung number na nakanote. Kaso lang po sir, out of coverage po yung number. Oo. Yung isang option po na ginawa ko sir, sinat ko po sila through apps para malaman ko po kung saan ko po talaga i-deliver yung order po nila. Okay. And then nag-reply naman po sila, sinabi po na sundan ko daw po yung nakalagay na address. Bali bumalik po ako sir, pinuntahan ko po yung nakanote na address, tapos nagtanong po ako dun sa guide kung saan po banda yung street na nakalagay dun sa note nila. And then nakita ko naman po yung bahay nila, tapos lumabas po yung anak na nag-order. Okay. Paglabas po nung anak niya, sir, sinabi ko po na, sir, mali po yata yung nakaping location nyo. Hindi po yata nakatugma dun sa address na nakalagay dun sa app. Ang sabi naman po ng anak niya, yes sir, hindi po talaga malocate yung pinaka mismong pin location dito sa bahay namin, sabi niya. Ang sabi ko naman, sir, ganun po ba? Ganito na lang po yung gawin niyo, sir. Ipin nyo na lang po dito sa mismong loob ng subdivision para po hindi lumayo yung pin sa mismong bahay nyo. At least sir, sa loob po ng subdivision, sandali na lang po yun eh. Para hindi na po kami maligaw at saka hindi na rin po ma-delay yung pagkain na order po nila. And then, bigla pong sumabat yung tatay po nila na si Alan Magtoto, sir. Lagi po akong tinatanong kung ano daw po yung problema, ganyan-ganyan. Sabi ko po, sir, wala naman pong problema. Gusto ko lang pong paayos yung pin para next time po mag-order kayo, agad po namin ma-deliver yung pagkain. Bigla na lang pong argumento siyang nakipag-usap sa akin, sir. Tapos galit na galit. Nag-video na po ako for safety ko po. Tama. Anthony, gaano kalayo yung pinned location dun sa exact address nila? Sir, nasa ano po, kulang-kulang 1 kilometer po, sir. So medyo malayo talaga. Papo, sir. Oo. Sige. Tapos paano pumasok sa eksena yung tatay? Eh, hindi naman siya yung nag-order. Yes po. Hindi ko nga rin po maintindihan, sir, bakit ganun po yung approach niya sa akin. Ang ayos-ayos namin nag-uusap nung anak niya, sir. Bigla-bigla na lang siyang pumasok sa eksena at kinausap Yes, ka. Papo, sir. Yun po yung pagkakasabi niya, sir. Galit na galit po agad siya. Tinatanong po agad ako kung ano daw po yung problema ko. Yung paliwanag ko po, paulit-ulit din po yung paliwanag ko na pin location lang po yung gusto kong ayusin, sabi ko. Nung nag-usap kayo, pabalang ba yung pananalita mo nung tinuturuan mo siya kung paano ayusin pag nag-order siya? Sir, kinausap ko po yung anak niya sa mahinahan pong salita, sir. Kasi po, kami mga riders, sir, hindi po kami pwedeng magsalita sa kanila ng pabalang kasi pwede po nila kami ma-report at matanggal po kami sa pagtatrabaho, sir. Tama. Nasabi mo sa video na parang nasaktan ka. Paano ka nasaktan nung tatay? Pinapatanggal niya po yung helmet ko, sir. May kasamang batok po, sir. 334 na. Gusto mo ng problema? Hindi po, sir. Hindi, alisin mo yung helmet mo. Alisin mo yung helmet mo, sige. Sinasaktan, sir.
So, tinanggal mo yung helmet mo. Hindi ko na po tinanggal yung helmet, sir. So, kanya po ako, sir, nung naka-helmet pa po ako, sir. Habang kinakausap ka ba niya, anong nararamdaman mo? Sir, siyempre, kinakabahan na po ako, sir. Lalo na po nung tumatawag po siya ng kernel daw, sir. Oo. Ano yung mga sinabi niya sa'yo na gagawin niya? Kasi sabi sa video, para magkagusto mo ng problema, may mga sinabi pa ba siyang iba? Yun, sir, yung mga nasa video po yung sinabi niya, sir, na yun, tumatawag siya ng kernel na kung gusto ko daw po magka-problema, bibigyan niya daw po ako ng problema. Tapos minura-mura niya pa po ako, sir. After nun, binabayaran ka ba? Oo, sir, binabayaran po ako. Yung nga po, may kita rin po sa video na inaabot na po yung 1,000 ng anak niya, sir. Tapos bigla niya pong inablot yung 1,000. Para po matapos na po sana yung ano. Kaya lang po, ang problema nun, kinuha niya nga po yung 1K, parang gusto niya po magtagal ako dun sa lugar po nila. After nitong pangyayari, anong ginawa mo, Anthony? Sir, una po nagpunta ako dun sa guard sa mismong subdivision nila, sir. Inireport ko po yung nangyari sa kanila. Tapos, pumunta na rin po ako dito sa malapit na barangay po. Sa Barangay Lupon, si Sir John Soliman. Sir John Soliman, magandang hapon po. Good afternoon, madam. Update lang po dito sa kaso na inireklamo sa amin ngayon tungkol dun sa reklamo ng Panda Rider na si Anthony Antonio. Nakarating po daw sa tanggapan nyo. Yes, ma'am. That happened last March 11 at around 3 p.m. ng hapon. Yes, sir. Si Anthony, nagpunta po sa barangay at inireklamo ang isang nangangalang Alan Magtoto. Ang ayon po kay Anthony, siya po ay magde-deliver sana ng order ng isang bata. Opo. At parang may nabanggit yata with regards to PIN. At sabi Apo. niya, kaya niya tinatanong yung tungkol sa PIN para malaman lang kaagad yung address. Okay, sir. Sa pagtatanong yata at pagsasalita niya doon sa anak, nakialam yung ama at nagkaroon ng sagutan. Opo. Doon nagsimula. Opo. So, Sir John Soliman, nakita po namin may pinakita silang video at yun na nga po yung kwento, nagkasagutan. Nung nakarating po sa inyong tanggapan sa Barangay Lupon, nakapag-usap po ba sila? Yes, madam. I issued a summon against Mr. Magtoto. At kinabukasan ng ikasampu ng umaga, Opo. nagkaharap po sila. Okay, so nagpakita naman po itong nirereklamo si Sir Alan. Yes, ma'am. Base po sa investigasyon nyo, ano po yung dahilan kung bakit ganun ang naging pag-uugali po niya? Tinanong ko naman po si Anthony, naging sarcastic ba ang yung pagsasalita sa kanya? Hindi naman daw. At tinanong ko rin naman si Alan Magtoto kung bakit nagawa niya, hindi kumikibo. Sabi ko sa kanya, dapat hindi mo ginawa yung ganyan. Tumatawag ka pa ng isang kernel, kasiraan pa sa isang sundalo ang ginagawa mo, kako. Hindi mo dapat ginawa yung ganyan. Hindi na po kumibo. He just showed me a letter coming from a certain Orensia Law Office at nagsumbong po yata doon. At sabi po niya, he will be filing a case against Anthony base doon sa anti-wiretapping. Ganyan ang sabi niya sa akin. Okay. So, ibig sabihin po, nung nagkaharap sila, itong si Alan, hindi po siya humingi ng tawad, pero sinabi niya na magpa-file na lang siya ng kaso against Mr. Anthony naman po. Yes, ma'am. Not at all. Wala po sinabi. So, sa madaling salita, hindi sila nagkaroon ng kasunduan or hindi sila nagkapatawaran sa harap po ninyo? Wala po dahil nung sinabi sa akin ni Alan Magtoto na magpa-file siya, sabi ko, you have to submit a written complaint sa office namin kasi itong binibigay mo, it is addressed to Food Panda, it is not addressed to us, kako. Okay, gusto niya sampahan yung Food Panda, parang ganun, against wiretapping. Sinusumbong niya sa management ng Food Panda. Opo. Pero yung wala po sulat. siyang reklamo sa inyo kasi jurisdiction pa rin po nyo yun. Opo, inaantay ko nga. Sabi Okay. niya sa akin, bukas ka na, hindi naman siya, kanina Okay. umaga niya, pinuntahan ko, he gave me a wrong number.
Hanggang ngayon po, sir, wala pa kayong natatanggap na reklamo or counter charge or explanation po galing po kay Mr. Alan Magtoto? Wala pa po. Wala pa. Okay. Sige po. Anthony, narinig mo yon? Tama yon na sinabi nga ni Sir John na wala kayong pinagkasunduan or hindi ka gustong patawarin itong si Alan kung imbes na magkaroon kayo ng maayos na pag-uusap ay magpa-file pa nga daw siya dahil binivideo mo daw siya. Yes, ma'am. Wala pong nangyaring kasunduan na doon sa barangay, ma'am. Bali, yun nga lang po yung parang ipinunta niya doon nga magpa-file daw po siya ng kaso laban sa akin. Tsaka nag-email daw po siya sa main office po ng... Sa pagkakaalam mo ba ay meron ng reklamo sa Food Panda tungkol dito sa pangyayaring ito galing kay Sir Alan? Actually, ma'am, kanina po, galing po ako sa meeting ng Food Panda rider. Andyan po yung mga nasa main office. Anong sabi sa main office ninyo? Meron bang Well, final na reklamo? Tinanong ko rin po sila kung meron pong in-email sa kanila pero wala naman daw po. Wala naman. Okay, so sa ibang salita, wala pang actual na pagrereklamo itong si Sir Alan. Ngayon, gusto nating marinig sana yung kanyang panig from himself mismo pero hindi natin makontakt, no? Siguro bigyan na lang natin ng advice si Anthony, Yes, no? okay. Kung ano yung mga next steps niya na pwedeng magawa. Unfortunately for us, Anthony, yung mga nagawa sa iyo ni Mr. Alan Magtoto involves the Katarungan Pambarangay Law o kailangan muna kayo pumunta dun sa jurisdiction. So tama yung ginawa mo na pumunta ka sa barangay at na-undertake ka ng lupon. Ngayon, since hindi naman nakikipag-cooperate itong si Alan Magtoto, humingi ka na ng certificate to file action para after hindi kayo nagkasundo, pwede ka nang magsampa ng kaso sa korte mismo sa piskal. Ano yung mga kasong pwede mong isampa? Pwede ka magsampa ng unjust vexation. Attorney Gail, feeling ko pwede rin siya magsampa ng life threats. Yes, po pwedeng pasok din yun kasi may pagbabanta kanina eh. Tapos tatawag pa ako ng colonel, Tumatawag may ganun pa, din. oo. May pananakot. Tapos gusto ba niya magkaroon ng problema, 'di ba? Parang mga ganun yung sinasabi sa kanya. So may mga ikakaso ka rin. Now, to tell you the truth, yung sinabi naman sa atin ni Lupon na magkakaso siya ng anti-wiretapping law, hindi yun magka-fly sa pananaw ko. Ano kasi yung anti-wiretapping law dapat private communication. Yun naman is nasa public na lugar kayo. Or in essence, kahit nasa bahay sila, nasa labas ka naman. So medyo public pa rin yung area. So hindi magpa-fly yung wiretapping law. Ngayon may mga pwede pa siyang i-file tulad ng cyber libel, pero kailangan natin tingnan muna kung ano yung mga pinost mo sa Facebook, kung may mga libelous materials ka bang pinost o pinost mo lang talaga yung video. Pero kung sa wiretapping lang, huwag kang matakot doon, di yun magpa-fly sa fiscal. At ikaw na dahil may ebidensya ka, nandyan yung video at nandyan yung investigation ng Lupon, pwede kang mag-file ng kaso against Mr. Alan Magtoto. Thank you po. Kadalasan nangyayari sa atin talaga yan eh. Para po sa kaalaman ng lahat, Anthony, paki-explain mo nga bakit nga ba nagkakaroon minsan ng mali dun sa nilalagay na pin sa location. Mabilisan lang para alam ng netizens natin. Ano ba yung proseso? Bakit nagkakamali minsan? Sa system nyo ba yun? Opo. Yun po, ma'am. Minsan po kasi hindi po kasi mag-get ng ibang customer namin kung paano po i-exact pin yung mismong address po nila. Kaya kami po mga rider, willing naman po kaming turuan sila doon sa may mismong cellphone na ginamit nilang pang pinag-orderan na itama po namin yung PIN. Kasi po importante po talaga ng PIN location, hindi lang po sa aming mga rider. Opo. Para rin po sa mga customer, para po hindi po nadidelay yung mga order po nilang mga pagkain. Ano yung policy ninyo kung sakali nga ganun na may mali yung PIN? Tatawagan po namin yung customer. Okay. Tapos po pag hindi po makontak, yung apps po namin, meron pong chat box doon. Pwede po namin silang ma-chat para po malaman namin kung saan po talaga yung exact address nila. And then pagdating po namin doon sa address, sa mismong nag-order sa amin, itatama po namin yung pin location po nila para next time po mag-order sila sa mga ibang rider, kahit hindi lang po sa mga Food Panda, at least po, saktong-sakto po dun sa bahay nila. Para hindi Ibig po nadidelay. sabihin, wala namang extra charge para gawin ito at mag-adjust yung PIN location. Actually ma'am, bawal na bawal po sa amin yung hingi kami ng extra charge sa mga customers. Okay. Good afternoon, Kap Winston. Attorney, magandang hapon po. Kap, magandang hapon po. Nakausap na po namin yung Lupon nyo, pero nais lang namin linawin ulit sa inyo, Kumusta na po ba yung kaso nito ni Anthony at ni Alan? Kaya na po ba natin makapag-issue ng certificate to file action? Opo, para po sa kaalaman po ng lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig po natin, noong nangyari pong insidente ay nakatanggap po tayo mareklamo mula ho kay Mr. Antonio at immediately po, nirecord na ho natin yan sa barangay.
binlatter na ho natin yan. At tayo po ay nakapag-set na po ng confrontation proceedings. At kung hindi po ako nagkakamali, noong pong nakaraang Sabado ay nagkaharap po sa barangay yung magkabilang panig. At tayo po ay we are looking forward for possible settlement ng kanilang misunderstanding, ng kanilang dispute. But rest assured, attorney, na mayroon pong ongoing na proceeding ang barangay. Sa mga darating po na araw, kung hindi po ako nagkakamali, ay may mga kasunod na naka-schedule po paghaharap nila. At Tama kung sakali po na hindi po talaga sila magkaayos, ay ang tanggapan naman po ng barangay ay kaagad na mag-i-issue po ng certificate of file action. Nang sa ganun po ay maisampa po yung kaukulang reklamo sa korte. Kap, bali yung first hearing nila is nitong Sabado lang. Noon pong nakaraang Sabado. Kailan yung second hearing at third hearing nila, Kap? Kailan nakaschedule? I-check ko lang po, kasi po kaninang umaga ay i-connect ko po sa ating lupon na naka-assign po sa reklamong yan. At nasabi nga po niya na mayroon pong kasunod na hearing at hindi ko lang po na itanong attorney kung kailan po yung susunod na hearing. But one thing for sure ay tututukan po natin yung reklamo pong yan. Thank you, Kap. Kap, may matanong lang kita. Kumusta ba to si Alan Magtoto dyan sa barangay nyo? Notorious ba to? May mga reklamo na ba dito dati? Or first time to? Opo, as of today po, attorney, wala naman na po siyang mga hindi magandang records sa barangay. At in fact, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na involved po siya sa isang reklamo. Wala po kaming derogatory record na dito sa respondent po ng reklamong ito, attorney. Sige, Kap. Thank you. Yun lang, Kap. Mabuhay ka, Kap. Chairman Winston Torres ng Tarlac City. Kap, maraming salamat po. Mabuhay po inyong programa. Salamat po. Thank you, Kap. So, ayun, Anthony, nasabi naman ni Kap na first hearing pa lang pala ninyo nung nakaraang Sabado. So, may second and third hearing pa yan. Kung hindi kayo mag-settle, dun ka na i-issuean ng certificate of file action. Pero, ensure mo lang din, Anthony, na umattend ka sa second and third hearing nyo rin. Yes po. Thank you po, attorney. Siguro, Attorney Gail, meron din mga katanungan dito sa yung mga netizens natin na kung magkakakaso daw yung anak pag in-upload ang video, pwede daw ba yun at kasuhan? Sa akin, Attorney Gail, depende sa laman ng video. Exactly, Attorney Joren. Pwede siyang makasuhan ng violation dun sa Cybercrime Prevention Act, kung cyber libel yan. Depende sa content po ng i-upload na video. Kitang-kita nga, no, yung anak niya, kinukuhanan din siya ng video. Oo, correct. So, depende yun sa content. Kasi merong iba, tulad nung video ni Anthony, na parang hindi naman siya yung nagsasabi ng mga problema. Yung mismong respondent, yung nagtitreten, nag-a-accuse sa kanya. So, hindi yun libelous, pag i-post mo. Pero kung nag-comment ka doon, may mga linagay ka doon sa status mo while posting the video, yun yung pwede maging libelous. Depende talaga sa content, kung ano yung pwedeng ikaso. Sometimes, yung mga ipopost mo, nakadepende yun kung ano yung content ng pinopost mo para ka magkaroon ng kaso. Mag-ingat lagi kapag nagpapadeliver ng mga pagkain sa mga delivery services. Hindi naman po kasi madali talaga itong trabaho ng delivery, lalo na ngayon, mahal ang gasolina at hindi rin maganda yung mga kondisyon ng ating mga daan minsan. Mag-ingat tayo sa mga actions natin kasi yung mga actions natin may resulting consequences yan. However, di ba, action that might talagang pwede kang makasuhan. Depende sa gagawin mo. Yung minsan, nakala mong simple, walang krimen, may krimen pala. So, be very careful. Yun yung advice ko palagi.